Isa pong mapagpalang araw sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating pong ginagawang pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at sa pag-aaral ng mga bagay na nakalagay sa banal na kasulatan. Dito po sa atin pong ginagawang pag-aaral na ito. Maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid, at kayo po ang dahilan kung kaya po patuloy po nating ginagawang mga pangangaral na ito. Of course, ang ating pong layunin ay maitaas ang pangalan ng ating Panginoon Kristo at marami po tayong ma-inspire, ma-bless sa ating pong mga ginagawang pag-aaral. I hope and pray na kayo po ay nasa maayos na kalagayan at nawa po ang ginagawa po naming mga videos dito po sa programang ito ay nakakatulong sa inyo upang na sa ganun ay mas lalo po kayong mapalapit sa Panginoon, mas lalo po tayong magtiwala sa Kanya, at anumang pagsubok ng buhay ang ating pinagdadaanan, ay mananatili po tayo sa Kanya sapagkat Siya ang makakatulong sa atin sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Mga kaibigan, muli po ay pinupuri ko pong Panginoon sa oras na ito na muli na naman po tayong nagkasama-sama at ito po ay tanging sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman po tayo ay patuloy na nakakapag-aral at nagkakasama-sama sa mga pag-aaral na ito. At tulad po ng aking binanggit nung mga nakaraang pag-aaral, ay dito po ay ginagawa po natin, nag-aaral tayo ng banal na kasulatan at di lamang po yun. Gusto rin po namin kunin ang pagkakataon na ito upang ipanalangin ang mga kaibigan, mga kapatid na meron pong mga kahilingan, meron pong mga idinadaing sa ating Panginoong Diyos. So mga kaibigan, mga kapatid, kung meron po kayong prayer request, isulat nyo po dyan upang nang sa ganon, mabanggit po namin sa aming mga prayers, lalo na po tuwing Friday. Ano po? So, last week, meron po kaming mga na-receive na mga prayer requests at ating pong isasama ngayon sa ating panalangin. So mga kaibigan, samahan niyo po ako sa ating pong pagsisimulang panalangin. Punit bago po pala yun, naniyayaan ko po kayo, if it's your first time, paki-like niyo po ang aming page, paki-supportahan niyo po yung YouTube account po natin. At hindi lamang po yun, kung kayo po ay ngayon pa lamang, lagi na namin kayo nakakasama, maaari niyo na pong i-share ang mga videong ito upang na sa ganun maraming makinabang, maraming mga taong makakilala sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay yubuko para sa isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, pinupurit pinapasalamatan po namin kayo. At sa oras pong ito, nagpapasalamat kami at muli kaming nagkasama-sama upang mag-aral ng salita ng aming Panginoong Diyos. O Ama, tulungan niyo po kami. Nanawa po ang aming pag-aaralan ngayon ay maitatanim sa aming puso't isipan at magagamit po namin sa aming araw-araw na buhay. At sa oras po na ito, mahal na Diyos, meron din po kaming mga kahilingan na nanggaling sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatid, ay nais po naming ilapit sa inyo ang mga prayer request na ito. Inilalapit ko po, mahal na Diyos, si Sister Mel Pineda Mendoza. Nawa po Panginoon, siya po ay nasa mabuti ng kalagayan. Nakaraang pong linggo na lamang po namin siya may sakit. Nihiling ko po Panginoon ang inyong pagpapagaling sa Kanya. Hawakan niyo siya, mahal na Diyos, na inyong mapagpagaling na kamay. Inilalapit ko rin po, mahal na Diyos, ang panalangin po ni Sister Vea Domingo na siya daw po ay may nararamdaman na hindi maayos. Inihiling ko po Panginoon ang kagalingan sa kanya. Ganon din po Panginoon si Francis Tortal na meron daw pong pancreas cancer stage 3. O mahal na Diyos, hipuin niyo po siya ng inyong mapagpagaling na kamay. At mahal na Diyos, inilalapit ko rin po si Erenyo Lipagpag na kung saan po Panginoon ay nabarahan daw po ang brainstem artery at inihiling ko po Panginoon ang kagalingan sa kanya. Ganon din po si Emmy Sayod na may goiter at si Joy Ann na may hypertension. O mahal na Diyos, tulungan niyo po sila at iparamdam niyo, mahal na Diyos, na napakalapit niyo po sa kanila. Nilalapit ko rin po, mahal na Diyos, ang prayer request po ng Santa Lucia Church sa Quezon City
na inyo po nawa, Panginoong, ipagkaloob ang mga pangangailangan nila upang nasa ganun mapatayo po ang iglesyang ito ayon po sa inyong kalooban. At mahal na Diyos, inilalapit ko rin po na si Sister Josefina Villanueva, na siya po'y nagpapasama sa mga prayer request. Tulungan niyo po siya, mahal na Diyos. At ganun din po, Panginoon, inilalapit rin po namin na na-receive po namin na prayer request si Pastor Manny Reyes, na ngayon po ay nasa banig ng karamdaman. Tulungan niyo po siya, mahal na Diyos. At ganun din po ang mga kaibigan at mga kapatid po namin na mga may pagsubok sa buhay at may mga pangangailangan, tulungan niyo po sila. Ganon din po mga kaibigan at mga kapatid po namin na mga OFW na nangnanais na makasama ang kanilang mga mahal sa buhay, mga pamilya, tulungan niyo po sila. Panginoon, isa po sa humihiling ng prayer request si Brother Sherwin Sarmiento, na nagnanais na makapiling ang kanyang pamilya. Tulungan niyo po siya at samahan niyo po siya. Kung inyo pong kalooban, makauwi po siya. At ganoon din po ang libo-libo po naming mga kababayan na sumusubaybay sa programang ito. Tulungan niyo po siya, mahal niyo po sila, mahal na Diyos. At ganoon din po ang mga prayer requests na hindi man po namin nabanggit ngayon, ngunit amin pong ipinapanalangin sa inyo at nilalapit sa inyo. Tulungan niyo po sila, mahal na Diyos. At ganoon din pong mga hindi nabanggit na mga prayer requests. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Hindi niyo po kami papabayaan at lagi niyo po kaming tutulungan sa pangalan ni Jesus. Amen. At again, magandang araw po sa inyong lahat, at sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Purihin po ang ating mahal na Diyos. Ang title po ng ating lesson sa oras na ito ay may pinamagatang Sabbath, Experiencing and Living the Character of God. And I think just by the title itself, marami na pong mga magsasabi, alam ko na yan. Marami siguro magsabi, expert na tayo pagdating sa bagay na ito. Pero alam po ninyo, ang nagustuhan ko sa ating lesson ngayon, it's giving us a good perspective about Sabbath. That it's not just about the seventh day. It's not just about what is the right day. It is about our God. Yun po ang pinepresent ng ating lesson ngayon sa atin. At nawa po, dahil ang ating topic ay, ang ating tema for the whole quarter is education, makita po natin na ang Sabat ay isa sa mga pamamaraan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos upang nang sa ganon tayo po ay ma-educate. Ano po? At maalala natin na siya'y Diyos na mapagmahal, Diyos na nagkakalinga sa atin, Diyos na hindi magpapabaya sa bawat isa sa atin. At ang memory text po natin sa Marcos 2:27-28, ang sabi ganito, He said to them, "The Sabbath was made for men, and not men for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is also the Lord of the Sabbath." So makikita po natin itong text na ito. Nagpapakita na ang Sabbath ay ginawa para sa mga tao at ang kapahingahang ito ay hindi para magbigay ng kahirapan sa atin, kundi upang nang sa ganun mapabuti ang bawat isa sa atin at maalala natin ang Diyos ay nagmamahal sa atin. At tulad po ng ating laging ginagawa sa ating pong pagre-review ng lesson, mga minamahal kong mga taga-subaybay, mga kaibigan, mga kapatid, meron lamang po tayong 3 puntos na ating pong pag-aaralan ngayon. At ito pong aking ibabahagi sa inyo. Again, this is based on my readings and reflections dito po sa ating lesson. Maari po may mapulot kayong iba pang aral, but sa akin po ay sinishare ko lamang po itong 3 bagay na napulot ko po na maaring makatulong sa atin for us to grow in our faith and in our love for our Savior. So, ang una ko pong linagay dito mga kapatid ko ay yung tinatawag ko pong ang Sabbath in order for us to experience and to live the character of God and for us to be educated about God. Let us not forget that ang Sabbath, it is a time to remember. Time to remember. Makikita po ninyo doon sa ating sa aklat ng Exodus. Chapter 20, verse 8. Ito po yung 10 utos na kung saan nandoon yung ika-4 na utos na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, upang ingatang banal. At ito po mga kapatid ay tuwing araw ng Sabat, hindi lamang sa inaalala natin yung araw. Ang inaalala natin ay walang iba kundi yung una,
Alam po ninyo, meron po akong isang buong topic diyan. Makikita nyo po siguro dito sa page po namin, i-search nyo lang po diyan. Yan po ay itinalakay ko during yung May Pag-asa series na nangaral po tayo ng mga katuroan sa banal na kasulatan. At doon po ay akin po in-emphasize na ang Sabbath is a memorial of creation. Hindi lamang sa memorial of creation, it is a memorial of redemption and memorial of sanctification. So when we keep the Sabbath o pag ang Sabbath ay dumadaan sa ating week, sa ating at sa isang buong linggo na ito'y dumadaan sa ating buhay, ito dapat daw po ay isang paraan for us to remember that we have our Creator. At hindi lamang po ito basta creator, ang ganda ng pinepresent sa ating lesson, na pag binasa po natin yung Genesis 1 and 2, and I think na-mention ko po ito how many times dito po sa lesson natin ito, na yung sa creation story, may mga nagsasabi na ang Genesis 1 at ang Genesis 2 ay magkaibang account. Pero dito po ipinapakita rin ng ating lesson at naipaliwanag ko na rin po noon that normally sa ang mga Hebrew writers, they will write yung first one, yung outline. Yung second part will be the details. Ano po? So parang anong nangyari po yung Genesis 1 is the outline, ang Genesis 2 yung details. Pero ang ganda naman ang ipinapakita sa atin ng lesson dito na yung Genesis 1 ay ipinapakita that God is a creator. God is a powerful God. Pero pagdating sa Genesis 2, because He created man at talagang yung intimate na pagkakagawa sa tao at ganun din kay Eva, nagpapakita na naman na ang Diyos ay Diyos ng relationship. Ang ganda po ng sinasabi ng lesson natin. Tingnan po ninyo ang sabi dito. First, we learn the powerful artistic creator who has an eye for perfect beauty. Then we meet the God of relationships who wants humanity to love and care for each other and the rest of creation. So ang ganda ng silip ng author po dito na ang sinasabi niya, ang Genesis 1, pinapakita sa atin, hindi lamang ang outline, pinapakita rin sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan. At ang Genesis 2 naman, ay pinapakita sa atin na ang Diyos ay nagnanais na tayo ay makasama, na tayo ay mahal niya, at nais niya na tayo rin ay magmahal sa ating kapwa. So mga kaibigan, mga kapatid, ang Sabbath is a time to remember. And no wonder, ang nakalagay po na reason sa Exodus, why we should keep it is because God created the heavens and the earth. And ang pag-alala natin na tayo ay nilikha ng ating Panginoong Diyos ay ipinapaalala sa atin na tayo ay sumasamba at pumupuri sa makapangyarihang Diyos. Ang tanong siguro sasabihin po ninyo, ano ba pastor ang kahalagahan na maalala ko na ang Diyos ay makapangyarihan? Well, napakalaki po ng effect dapat niyan sa ating buhay. Kasi po, pag naalala natin na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay laging nandiyan, He created something out of nothing, ibig sabihin mga kapatid, anumang pagsubok na ating pinagdadaanan sa buhay na ito, anumang mga pagsubok na meron tayo sa lupang ito, pag tayo ay nakahawak sa ating Panginoong Diyos, He is in control. Not only that He is in control, He is more powerful, much more bigger, stronger than our problems. Kaya naman, pag tayo po ay we keep the Sabbath, alam po niyo yun yung kinagandahan. Na sa pag ating inaalala ang ating mahal na Diyos, of course, we don't just remember Him every Sabbath. Pero ibinigay yung Sabbath para nang sa ganon, maalala natin, at hindi lamang po yun, it's a specific day that God gave for humans. Para nang sa ganon, ay maalala natin ito. Of course, we remember Him every day, but in here, God set aside that day para po nang sa ganon, maalala natin lagi na siya'y makapangyarihang Diyos. And I think, kaya maraming tao ngayon nalilimutan nila makapangyarihan ng Diyos because they don't care anymore about the Sabbath. Maraming mga tao ngayon, they forget that God is a loving God because they do not care anymore about this symbol na ginamit ng ating Panginoong Diyos o itong araw na ito na ginamit ng ating Panginoong Diyos para maalala natin that He created everything. So mga kapatid, ang benefit nito,
Pag naalala natin that God is powerful, so pag tayo po'y sumamba ng araw ng Sabat, we are recharged. Ano po? Well, later, i-explain ko pa po yan. Pero ang point dito mga kapatid, when we remember that God is an all-powerful God, it should have a direct effect sa ating mga buhay at makakapamuhay tayo ng, alam nyo yun, yung parang hinang-hina na tayo, pero pag tayo'y nakaalala na ang Diyos ay makapangyarihan, we live our lives na para bang, alam po ninyo, yung parang nabigyan ulit ng panibagong pag-asa sapagkat ang Diyos ay nariyan para sa atin. At hindi lamang po yun. Ang Sabat din ay nagpapaalala sa atin, it's a time to remember, na ang Diyos ay Diyos ng relasyon. Ano po? Mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. At kaya naman, ang ganda po dahil itong pag-alala ng creation o yung connection ng Sabat and creation, ano po, ay nagpapakita po na ang Diyos ay nagmamahal sa atin, nag-aaruga sa atin, nilikha niya ang mga bagay-bagay para sa ikabubuti ng tao. At hindi lamang po yun mga kapatid, after the fall, ang nangyari po, ang Sabat ay nanatili pa rin. Ano po? Makikita po natin sa kwento sa Exodus 16:35 na kung saan yung mga tao o yung mga Israelita ay, alam po ninyo, inilabas na sila mula sa Ehipto. Pero ang nangyari po sa kanila, sila pa rin ay puro reklamo, wala daw silang makain, wala silang mainom. At ang ginawa ng ating Panginoong Diyos ay nagpaulan siya nung tinatawag po nating food from heaven, which is yung manna. At ang sabi po sa Exodus 13:35 ay ganito, "And the children of Israel ate manna 40 years until they came to an inhabited land, and they ate manna until they came to the border of the land of Canaan." So, for 40 years, the Lord sustained them. At hindi lamang po yun, pag binasa nyo yung kwento nitong pag-ulan ng mana, sa tuwing unang araw, ay may mana na ipinapaulan ng ating Panginoong Diyos hanggang ika-6 na araw. Pero pagdating ng ika-7 araw, they were advised na dapat dun sa ika-6 na araw ay kunin nila ng doble pati yung kakainin nila para sa araw ng Sabat kasi hindi magpapaulan ng ating Panginoong Diyos ng mana ng araw ng Sabat. At alam po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ang nangyari mga tao matitigas pa rin ang ulo kahit nung sabihin natin nung first day, nakita nila daming mana, ang sarap nito. Ginawa po nila, nag-keep sila ng marami, the following day nabulok. Pero pag 6 day na sila'y kumukuha ng doble, hindi nabubulok ng araw ng Sabat. So, nagpapakita lamang na ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan at ang Diyos ay nagdanais na ipaalala ang Sabat sa mga tao sapagkat yung Sabat ay paraan upang nang sa ganun ang tao ay mailid at maipakita na ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos at nagmamahal sa atin. Tingnan po ninyo ang sabi ng lesson natin. The Sabat was a way God helped the Israelites rediscover their identity and their God. They were asked to obey and keep the Sabbath holy. But this was in the context of developing a deeper understanding of the character of their Creator and about building a lasting relationship of promise. So ang ganda po ng sinasabi dito, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, na dito po yung Sabbath, dun sa story specifically dun sa ng mga Israelites in the wilderness. It was ordered or it was commanded by God and hindi lamang yun, pinaalala sa kanila upang nang sa ganun, they will rediscover. Kasi imagine po ninyo, they have been slaves of Egypt for how many years? And most likely, nalimutan nila kung sino ang Diyos na kanilang sinasamba. Nalimutan nila yung kanilang identity, that they were created in the image and likeness of God. So ang Sabbath is a way for us to remember. It's a way for us to remember na hindi po tayo mga kaibigan ko galing lamang sa unggoy, galing sa mga kung ano-anong mga teorya na nagsasabi na kaya lang tayo lumabas o bigla na lang tayong sumulpot dito sa sanlibutan. No mga kaibigan, mga kapatid. Ang Sabat ay pinapaalala sa atin, binabalik tayo sa creation story and we remember that God is powerful and we were created in the image and likeness of God. And because we were created in the image and likeness of God, it means mga kaibigan, mga kapatid, we have our purpose. Meron tayong dahilan. Hindi lamang tayo nandito sa mundong ito para na sa ganun ay mag-occupy ng space. Alam po ninyo, sikip-sikip na, ang dami-dami ng mga tao. Pero ang point, we are here for a purpose and that is to give glory and praises to God. Kaya ang ganda po, ang sinasabi ng ating lesson, ang Sabat
is a way for us to experiencing and living the character of God because it shows us, it's a time for us to remember what kind of God we are serving. So number one, mga kaibigan, mga kapatid, ang Sabbath is a time to remember. Number two, linagay ko po dito, ang Sabbath is a time to reevaluate. Ano po? It's a time to reevaluate. Sapagkat may mga malinaw na sinabi ang banal na kasulatan kung paano natin dapat iingatang banal ang araw ng Sabat. Tingnan po ninyo, specifically sa Isaiah 58:13-14, ang sabi ganito, "If you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable, and shall honor him not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor speaking of your own words, then you shall delight yourself in the Lord, and I will cause you to ride on the high hills of the earth, and feed you with the heritage of Jacob your father, the mouth of the Lord has spoken." So, ang pinapakita po dito, there is a way for us to keep the Sabbath holy. At ang sinasabi dito, we should not be doing it on the way that we want it. Hindi lamang ginagawa natin based on our selfish desires o yung mga ginagawa natin para sa ating mga sarili. Ang araw na ito ay para sa ating Panginoon at dapat daw ang ginagawa natin ay mga bagay that will honor Him at hindi lamang yung makapagbibigay saya sa atin. Ano po? So alam po ninyo, ito pong araw ng Sabat is also a way for us to reevaluate, to check our priorities. Alam ko po, sa araw-araw ng ating buhay, tayo ay abala. Maraming mga tao ngayon ay abalang-abala sa kanilang mga trabaho, abalang-abala sa kanilang mga pinagkakakitaan, abalang-abala sa kanilang mga business. Ang Sabat is for us to reevaluate ano ba ang mas mahalaga sa ating buhay. Alam po ninyo kasi ang nangyayari pag minsan, the tendency is for us to forget itong araw na ito na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos because we are too busy with our work, we are too busy with the things that we want, yung mga paglabas-labas, barka-barkada, minsan nagiging dahilan para malimutan natin ang kahalagahan nitong araw na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa atin. Nalilimutan natin. So it's a time for us to reevaluate ourselves. Paminsan na nangyayari po sa araw ng Sabat ay ginagawa natin yung ating mga sariling mga kagustuhan lamang. Alam po ninyo, ang ganda dito, sinasabi po dito na ang Sabat ay hindi lamang yung nagsasabi tayo ng ulit-ulit na mga parang, alam nyo, parang routine na lang na mga salita. Kailangan ito ay araw ng pagsamba na we delight in the Lord. Na kumbaga, natutuwa tayo sa ating mahal na ating Panginoong Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ng lesson natin. The Sabbath is to be a delight and to be honorable in the context of the rest of the chapter. The Sabbath is about delighting and in learning of the character and purposes of God and then living that character and those purposes in our relationship, in our relations to others. So, ang sinasabi po sa atin dito, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, ang Sabbath daw po should be a delight. Kumbaga, ito yung panahon na we are excited about God. Ito yung panahon na kung saan na we really want to grow in our faith or in our knowledge of God. Well, of course, again, mga kaibigan, mga kapatid, please don't get me wrong. Hindi ko po, mali rin naman yung kaisipan na, sige, pag Sabat, doon lang natin gagawin to. Na para bang ang nangyayari, alam po ninyo, itong text na ito, na binasa natin yung Isaiah 58:13-14, nagkaroon ng misconception ng mga tao na para bang ang dating, tuwing Sabat lang dapat na inaalala natin ang ating Panginoong Diyos. Tuwing Sabat lang, okay, kapitong araw, doon lamang tayo kumakanta ng mga papuri sa ating Panginoon. And then, from sabihin natin Sunday to Friday, then we can just do whatever we want. Hindi po ganoon ang sinasabi dito. Ito ay nagpapaalala sa atin na habang ang Sabat is a way for God, for us to be educated, how we should live our lives. At hindi lamang dapat natin ito ginagawa tuwing araw ng Sabat, kundi mga kapatid, ginagawa natin araw-araw. Inaalala natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos at inaalala natin kung paano tayong dapat mamuhay. Pero ang kinagandahan po nito, yung 6 na araw was given for us to work, to function.
sa ating mga daily tasks. But on the Sabbath, we were commanded, we were ordered, we were asked by the Lord na ito po ay i-keep natin para sa Kanya. Kaya po nangyayari mga kaibigan, mga kapatid, it's a way for us to check our priorities. Ang nagiging priorities ba natin pag minsan ay yung trabaho na, yung barkada na, yung alam po ninyo minsan na nangyayari pa, yung sale. Naalala ko nitong nakaraan lamang, ito pong December, yung last Saturday lamang. Ang nangyari po ay meron daw pong tinatawag na matinding bagyo na dumaan sa atin. At ito daw po ay yung bagyo ng 12-12 sale. Yung 12-12 sale. At alam po ninyo yung mga online shopping ngayon. Madalas pag sila po ay nagsisale nung sinatawag nila na 11-11, 10-10 at nung 12-12, ang nangyayari po nagsisale sila ng 12 midnight hanggang 2 a.m. Yun yung pinakabagsak ang presyo ng mga bagay-bagay o ng mga gamit. At ang nangyari daw po, kaya daw ito ay naging bagyo sapagkat ang nangyari daw po ay nataon na yung sale ay araw ng Sabat. Kaya ang nangyari daw po, it's a time for us to check, reevaluate our priorities. Ang nangyari ba, naging mas mahalaga ba yung shopping? So it's walking on our own way. Ano po? Naalala ko tuloy, may nagsabi sa akin, naku pastor, lugi ngayon itong mga nag-sale na online. Sabi ko, bakit? Kasi Sabat nila tinaon, mga Adventist, hindi yun namili. Ang tanong ko mga kaibigan, mga kapatid, totoo ba? No po. Well, anyways, mga kapatid, ang point ko lamang po, it's an opportunity for us to reevaluate. But of course, mga kapatid, we are not trying to emphasize here yung salvation by works. Hindi po yan ang intention natin. At hindi rin po natin ipinapangaral yung salvation by works. We are saved by faith. Ano po? Sa pananampalataya, sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. And yung pag-keep po natin ng Sabat is a sign na tayo ay nagmamahal sa ating Panginoong Diyos at ang nais natin ay siya. Kumbaga parang fasting po yan eh. Hindi tayo nagfa-fasting para makuha natin yung gusto natin. Alam nyo ngayon, lalo na ngayon, December ngayon, maraming mga nagsisimbang gabi, maraming mga nag-aayuno ngayon kasi may hiling sa ating Panginoong Diyos. Pero tatandaan nyo po, ang pag-aayuno o yung pagfa-fasting ay hindi pamamaraan para makuha natin ang ating gusto. Ito'y pamamaraan para nang sa ganon, mas lalo nating naisin ang Diyos, mas lalo tayong matuwa sa Diyos kaysa sa mga pagkaing pisikal. Kumbaga, we limit ourselves. Kumbaga, hindi tayo kumakain para nang sa ganon, mailagay natin sa ating puso't isipan, mas mahalaga ka, Panginoon, kaysa sa pagkain. So, yung araw ng Sabat is a way for us, mga kaibigan ko, to be refined, to be changed, para nang sa ganon, masabi natin sa ating mga sarili, Panginoon, ngayon ay araw ng Sabat. Help me, Lord, to rest from my daily tasks, to rest from my businesses, to rest from all this stuff, para nang sa ganon, makita kong ikaw ang mas mahalaga kesa sa anumang bagay sa sanlibutan ito. So again, mga kapatid, mga kaibigan, ang blessing ng Sabat is for us to recheck or reevaluate our priorities. Maganda pong ma-check natin ang ating mga sarili. Kamusta ang pagmamahal natin sa ating Panginoon? Are we following yung kanyang naisin or we are still walking our own way? Sapagkat ang mga taong tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo ay mga taong magmamahal sa ating Panginoon Jesucristo at mga taong ang buhay nila ay uminaayon nila sa ating Panginoong Jesucristo o sa nais ng ating Panginoon Jesucristo. Again, hindi para maligtas, kundi ito'y nagpapakita na tayo ay niligtas ng ating mahal na Diyos. So una po, mga kapatid, mga kaibigan, yung tinatawag po natin na re-evaluate. So again, sa lahat po ng sumusubaybay, nanonood na kasama po natin ngayon, re-evaluate po natin, i-check po natin, mga kaibigan ko. Kamusta po yung ating pag-keep ng Sabat? At hindi lamang yon, makita po natin sana na sa tuwing ating kinikip ang Sabat, it's a way for us to fast as well. Nagpa-fasting tayo sa ating mga ginagawa, yung mga normal na ginagawa natin sa araw-araw. At hindi lamang po yun, mga kapatid, it's also an opportunity for us not just to re-evaluate but also to be recharged. Ano po? Tingnan po ninyo ang sabi ng ating lesson. And he said to them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is also the Lord of the Sabbath.
he wanted to emphasize that the Sabbath should not be a burden. It was made as a unique opportunity for people to learn of the character of God who made the Sabbath and learn experientially by valuing His creation. So, during Sabbath, mga kapatid, this is not just learning sa ating mga kaisipan, kundi this is also experiencing yung kabutihan ng ating Panginoon Diyos and remembering, yung una po natin point, remembering that He is our Creator. Alam po ninyo nangyari pag binasa niyo po yung bagong tipan. Nagkaroon po ng mga sobrang striktong batas na inilagay o ipinatong nila sa araw ng Sabat. Alam po ninyo, sa panahon po, pag binasa niyo po yung banal na kasulatan ng mga Hudyo, ay meron lamang po silang number of steps na pwede po nilang lakarin o hanggang ilang I think less than a kilometer ang pwede lamang. At hindi lamang po yun. Maraming mga bagay na hindi pwedeng puntahan. Alam po ninyo, nung ako po'y nabigyan ng pagkakataong makadalaw dyan sa Jerusalem, ay napunta po kami doon sa isang hotel at ang tawag po nila, meron po silang tinatawag na Sabbath elevator. Alam niyo po yung Sabbath elevator kasi po ang mga Hudyo, hindi po sila pwedeng pumindot nung ito pong tinatawag po natin na kung saang floor sila. So yung Sabbath elevator, mga kaibigan, mga kapatid, ang nangyayari po, every floor tumitigil po yun. Kasi hindi na kailangang pumindot nung Hudyo kung siya'y pupunta sa ang floor man o kung siya'y bababa o siya'y aakyat. Sasakay na lamang siya doon, wala na siyang gagawin. Hindi na siya makakapindot. Hindi na siya pipindot kasi basta yun lang, kung ikaw ay isang Kristiyano at sumakay ka doon, ikaw ay nasa 10th floor, asahan mo titigil yan ng 9, 8 hanggang makarating ka sa ground floor. Ano po? Pero ang point, nagkaroon sila ng sobrang strict. Kaya naman maging ang ating Panginoon Jesucristo, nung ipinapaliwanag na ng ating Panginoon Jesucristo ang kahulugan at ang sarap at ang ganda ng araw ng Sabat na ito ay panahon upang nang sa ganun tayo, mga kaibigan ko, ay makapagpahinga physically, makapagpahinga spiritually sapagkat tayo nag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos and opportunity to help others. Kaya ang ating Panginoon Jesucristo, tumutulong siya. Kaya lamang ang nangyari, yung mga Hudyo ang sabi sa kanya, nagkakasala ka, ba't ka nagpapagaling ng araw ng Sabat? Mas naging mahalaga yung araw, kung ano yung araw ng pagsamba, kesa dun sa tinatawag po natin na pagmamahal dun sa kapwa. Hindi nila nabalanse, mga kaibigan, mga kapatid, nagkaroon ng extreme. Ano po? So mas naging mahalaga yung araw lang kesa sa pagtrato sa kapwa. Kaya ang sabi natin, Panginoon Jesucristo, kailangan balanse. Kaya nga okay lang yung tayo ay manggamot ng araw ng Sabat, lalo na ang ating Panginoon Jesucristo ilang beses na nagpagaling ng araw ng Sabado. Kaya po yung mga outreach activities, kaya pong linagay ko po dito, una, ang Sabat is a time to remember. Number 2, ang Sabat is a time to reevaluate. At yung pangatlo pong linagay ko po dito ay it's a time to reach out. It's an opportunity para nang sa ganun tayo po, mga kaibigan, mga kapatid, ay makatulong rin sa ating mga kapwa. Hindi ito panahon para nang sa ganun sabihin natin, Sabat to, pahinga lang ako sa bahay. No, mga kaibigan. Ang ating Panginoon Jesucristo tumulong, nagpagaling, nangaral ng araw ng Sabat. Kaya nung ipinapaliwanag na niya, hindi maintindihan nito ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, ng mga Saduceo. Pero ang ating Panginoon Jesucristo ay pinakita sa kanila ang tamang pamamaraan ng pangingilin ng araw ng Sabat, that it is a time na we can use to reach out sa mga taong nangangailangan. Ano po? So, again, mga kapatid, there should be a balance. It's a time na tayo ay magsasamba. It's a time na tayo ay pwede rin magpahinga physically. Kung pagod na pagod po tayo, it's a time for us, lalo na kung we have been working. Pero again, mga kapatid, it's a time for us also to reach out. Well, hindi ko po sinasabi na dahil it's a time to rest ay ibig sabihin ay hindi na tayo sasamba, hindi na tayo pupuri sa Panginoon, hindi na tayo mag-aaral ng Bible, matutulog na lang tayo. Hindi naman po ganun, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi again, this helps us to check which is our priority or who is our priority. Kaya tingnan po ninyo, ang naririnig ko madalas sa mga churches na aking pinaglilingkuran, madalas daw po kapag trabaho, hindi pwedeng malate. Talaga naman, 7:30 ang pasok, 5 o'clock, gising na. Talaga namang inaasikaso na lahat, wag lang malate, makarating lang ng tamang oras. Pero pag araw ng Sabat,
Ang nangyayari po ay kung anong oras na lang magising, kung anong oras na lang gusto tagpuin ng Panginoon. But of course, mga kapatid, again, don't get me wrong, hindi ko naman po sinasabing kapag 8:30 kayo nagsisimba, ibig sabihin ay mas banal na kayo. Wala pong ganun, mga kapatid. Yan pong ganyan ay ayaw rin po natin maging extreme na yung papasok naman tayo dun sa holier than thou attitude. Mali rin po yun, mga kapatid. Again, ito po ay based sa ating personal na relasyon sa ating Panginoon. Kaya po, again, it's a time to re-evaluate ourselves. Huwag natin re-evaluate yung others. Ano po? Ang gawin lamang po natin is to check ourselves. Check po natin, how's our relationship with God? How's our priorities? Mas priority ba natin yung trabaho natin, ayaw natin malate, o gusto rin natin ang ating Panginoon? O mas gusto natin ang ating Panginoon? But again, mga kapatid, we cannot judge anybody. We have no right na questionin, i-judge ang kahit sinong tao o mananampalataya. Yan po ay personal na relasyon at ang ating magagawa lamang ay magpanalanginan, magtulungan sa isa't isa at huwag po tayong manghuhusga ng ating kapwa. Kaya po it's a time to reach out. It's a time for us para nang sa ganun tayo po ay magtulungan at mas lalong mapalapit sa ating mahal na Diyos. At alam po ninyo itong practice na ito na yung pagtulong, una ang ating Panginoon Kristo, though siya'y question, ipinakita niya walang masama sa pagtulong ng araw ng Sabat. At hindi lamang po yun, yung pagtuturo at pangangaral, yung pagtatanungan, ay naging practice po tuwing araw ng Sabat na ang mga anak ng Diyos, ang mga apostol, ang mga disipulo, ay pumapasok sa mga sinagoga upang nang sa ganun ipangaral ang ating Panginoon Kristo. At tandaan niyo po, nung ginagawa ito ng mga apostol at mga disipulo, this serves as their outreach. Ngayon, ang tinatawag natin kasi reach in yan eh. Kasi church na yan. Pero tanda po ninyo, ang Christianity nun ay hindi pa po ganun kalaki. At ang mga synagogue is owned by the Jews. So tuwing ito'y pinapasok ni na Pablo ng ating Panginoon Kristo ng mga disipulo, it's a form of preaching out to their fellow Jews. So tayo naman, mga kaibigan, mga kapatid, tayo rin naman ay tinatawagan na tuwing araw ng Sabat, it's an opportunity for us to reach out. And not only to reach out, it's an opportunity for us to grow, to teach, and to learn the Word of God. Tingnan niyo po ang sabi sa Acts 18:4. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded both Jews and Greeks. At ang sabi pa po dito, Paul and others also showed how their personal experience and understanding made sense within the context of the Scriptures. They presented information and they debated and discussed. The combination of personal testimony and Scripture delivered through preaching, teaching, and discussion was very powerful. So mga kapatid, in their way of preaching out, meron pong tinatawag na preaching, personal testimony, and discussion. And we are blessed sa lahat po ng mga mananampalataya na nagkikip ng Sabat, mga 7-day Adventist. Kami po ay nagkakaroon po ng ganyang mga style ng mga tuwing araw ng Sabat. Meron pong pagtuturo, meron pong discussion tuwing Sabbath school lesson, and then we have preaching every second service. Kaya nga po pag minsan, alam po ninyo, yung mga taong papasok sa church, yung sa mga kaibigan po namin, kayo po ay welcome to join us sa mga nakikinig po sa amin. You are welcome to join us. Alam po ninyo, ngayon we have online services. May mga ilang churches po kami ngayon na mga open. Yung iba po until now is closed because of this quarantine. But we have that. Kaya nga po pag minsan, ang dating daw po sa church na Adventist, minsan para bang nag-aaway-away. Pag nakasimba sila ng Sabbath school, o yung panahon ng Sabbath school, para ba nag-aaway-away kasi nagtatanungan, nagdidiskusyunan, yun lang pag minsan, sa sobrang sarap ng diskusyonan, minsan napapataas na rin yung boses. Ano po? Pero ang point mga kapatid, ito ay mga pamamaraan na ginamit ng mga disipulo noon to reach out to Jews and to Greeks and to grow in their faith in Christ. So ang Sabat rin mga kapatid ko, sa ginagawa po natin ngayon is an opportunity for us to grow sa ating knowledge, para tayo magturo, para tayo ay makinig, para tayo ay mag-discuss sa isa't isa, at para tayo ng sa lahat ay makapagpurit sumamba sa ating mahal na Diyos. Kaya naman mga kaibigan, mga kapatid, I hope and pray na we will look at Sabbath as an opportunity for us
to reach out, and not only to reach out, alam po ninyo, of course today, pag umattend tayo ng church service natin, it's an opportunity for us to be educated. Mag-join po kayo sa mga discussion. Ako, alam po ninyo, nung ako po'y bagong Kristiyano, dyan po ako super na-bless. Alam po ninyo yung mga discussion, yung mga tanungan, at minsan po, alam mo, itatry mong makipag-discuss. Alam mo yun, pag may tanong ka sa Bible, may tatanong mo kasi sa ganun, maliwanagan ka sa mga bagay na hindi pa maliwanag. So, ang point ko mga kapatid, mga kaibigan, dito po sa pinag-aaralan natin ngayon, ito pong Sabat. Ito po ay isang pamamaraan for us to experience and to live the character of God. It all points us to Jesus Christ. Remember, ang Sabbath, it reminds us of our Creator. It reminds us of our Redeemer. It reminds us of Jesus Christ who kept the Sabbath. And at the same time, not only that He kept the Sabbath, He served people. He preached the Word. He did all the possible ways that He can do. Mga kapatid, of course, hindi lamang po tuwing araw ng Sabat, but also tuwing Sabat din ginagawa niya. Mga kapatid, mga kaibigan, I hope and pray that we will look at Sabat as a time to remember. Remember our Creator. Remember that He is our God. Remember that He is an all-powerful God. He loves us. He cares for us. He loves relationship. And that is the reason why He sent His Son, Jesus Christ. Kasi mahal po tayo ng Diyos. And also, Sabbath is a time to reevaluate. It's a time to check our priorities. Ano po? Priority ba natin ang mahal na Diyos? O ang priority natin ay yung mga sarili pa rin nating mga lakad, yung sarili nating mga gusto, yung mga sarili nating mga natitipuhan? Yan pa rin ba yung ginagawa natin? Or we take we look at Sabbath as an opportunity to check. Lord, sale ngayon, Lord. Pero Lord, mas mahal kita kaysa sa Sabbath, so I will not engage into buying online on Sabbath. Lord, mas mahalaga ka kahit may business transaction ngayon, malaki ang kikitain ko, Lord, pero mas mahalaga. So again, this is an opportunity to reevaluate ourselves. Lord, gutom na ako. Pero Lord, help me, Lord, to love you more than anything else. Lord, wala akong work ngayon. Pwede ako maghanap ng trabaho. Ngayong araw na ito, may mga opening, pero Lord, tulungan mo kong mas magtiwala sa iyo. Tulungan mo ko, Lord, na mas magtiwala sa inyong sakripisyo, sa inyong pagmamahal, sa aming Panginoon Jesucristo na namatay para sa atin. So, it's a time to reevaluate. And number 3, it's a time to reach out. And alam po ninyo, kung dadagdagan ko pa nga ito ng isa pang letter R, well, of course, doon lamang tayo sa 3. Pero pwede rin nating tingnan ito that a time to be recharged. Ano po? Pwede natin tignan din doon sa part na yun. Kasi bakit po? Kasi nga po, nakakapag-aral tayo, nafe-feed tayo ng salita ng Diyos. Kaya naman, pag tayo po ay nakikip ng Sabat, I hope and pray na re-recharge po tayo. Nagiging, alam nyo yun, pag tumutulong tayo sa ating kapwa, nakikita natin na we are blessed. May mga taong masigit na nangangailangan sa atin. So it gives us a better outlook in life. At hindi lamang po yun. Sa tuwing tayo nagkikip ng Sabat, we study the Scripture. So it's an opportunity na tayo'y nare-recharge at napapalapit lalo sa ating mahal na Diyos. And again mga kapatid, just to remind you, we are not doing this to be saved. Hindi po natin kinikip ang Sabat para maligtas. Ang pagkip natin ng Sabat is a sign na tayo nagmamahal sa Diyos, tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo, and we want to follow His way. Ano po? So again mga kapatid, nawa po na bless kayo sa ating pong pinag-aralan ngayon. Nawa po makatulong sa inyo pong personal na mga lakad sa ating Panginoong Diyos. At anumang pagsubok ng ating buhay, I hope and pray, wag po nating imimiss na maalala na may pinagkaloob na araw ang ating Panginoong Diyos. Itong araw na ito ibinigay niya para maalala natin, para ma-re-evaluate natin, and para tayo mga kapatid ay ma-reach out or maka-reach out. Tayo ang i-reach out or tayo ang maka-reach out. Again mga kapatid, nawa po na bless kayo. Pagpalain po kayong lahat ng ating mahal na Diyos, at nawa po patuloy niyong maranasan ng kanyang biyaya sa araw-araw. Tayo po yumuko para sa isang panalangin. Maraming salamat mahal na Diyos sa aming napag-aralan ngayon. Nawa po Panginoon ang lahat ng ito ay makatulong upang nang sa ganun mas lalo po kaming mapalapit sa inyo.
O mahal na Diyos, pagpalain niyo pong lahat ng aming mga kaibigan, mga kapatid na kasama po namin ngayon, at sa mga kasama po namin mga na hindi pa po nararanasan ang pangingilin o pagkikip ng Sabat, Lord, I pray, tulungan niyo po kami to keep this day holy for you. Ito, kayo po nag-utos nito, mahal na Diyos. At tulungan niyo po kaming maalala na we are not doing this to be saved because we cannot add anything to what Christ already did for us. What Jesus Christ did is already enough. Pero Lord, alam rin po namin na kapag tinanggap po namin kayo, kayo rin po magbabago sa amin. So Lord, sa pagbabago sa aming buhay, tulungan niyo po kami, Panginoon, that we remember itong Sabat na inyong ipinagkaloob, sapagkat ito'y para rin sa amin, maalala namin kayo, makapangyarihan Diyos, kayo Diyos na nagmamahal sa amin, at ito'y paraan para mas lalo kaming mapalapit sa inyo. And Lord, pinagpipray ko rin po yung mga kapatid na noon pa man o talaga pong nagsimula na rin na mangilid ng araw ng Sabat, i-keep ang Sabat day. Lord, help us to always remember na hindi lang ito about sa araw kung ano yung tamang araw. Kasi baka po matulad kami sa mga Pariseo. Tulungan kami, Panginoon, na more than the day, we remember that this is because of you. It's you, Lord. Kayo ang dapat naming makilala. At hindi lamang yun, mahalin namin kayo at mahalin namin ang aming kapwa. Huwag nawang maging dahilan ang araw ng Sabat para kami maging mapanghusga at kami po, Panginoon, ay maging mapanliit o anuman sa aming kapwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon. At sa lahat po ng mga kaibigan, mga kapatid na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, help us, Lord, na mas magtiwala sa inyo, mas naisin kayo sa anumang solusyon na aming naiisip sa aming mga problema, Lord. Lord, gusto namin ang solusyon sa problema namin. Pero Lord, help us to want you more than the solutions to our problem. Pagpalain niyo po kaming lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyo pong pagsama sa akin sa ating pag-aaral na ito. Nawa po'y na-bless kayo. Muli po, pagpalain kayo ng ating mahal na Diyos. Maranasan niyo ang biyaya niya sa araw-araw.